Nagsagawa ng isang programa ang Barangay Palatio kung saan ipinaliwanag ang Safe Spaces Act. Sa Women's Assembly, inimbitahan si Attorney Ian Sia upang ipaunawa sa mga kalahok ang batas na nagsusulong na maprotektahan ang mga kababaihan o ang bawal bastos law. Ayon sa kapitan ng Palatio, iba't ibang interbensyon ang kanilang inilulunsad upang masiguro na naiintindihan ng batas ng mamamayan. Ipinagpasalamat niya ang pakikisa ni Sia sa programa at ang ipinahatid ng mga grocery packs ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated na ipinamahagi sa mga dumalo sa assembly. Una-una, siyempre nagpapasalamat tayo kay Kagawad Jean as chairman ng Women's and Family na nagkaroon po ng seminar. Dito, kung nakikita nyo, meron tayong Women's Assembly na kung saan ay topic ay yung Women's Session Safe Space, Republic Act 11313. Ito po ay dapat nalalaman talaga ng mga kababaihan. At hindi lang ng mga kababaihan, pati yung mga kalalakihan tungkol dito sa mga batas na to, na ito ay diniscuss ni Attorney Ian Sia. Yun naman patungkol sa mga binigay ng St. Gerald, bonus na lang yun. Siyempre, inabahala natin yung mga tao tungkol dito sa gantong seminar. Yun, nagbigay sila ng bonus, binigyan ng food pack. Malaking bagay po yan para doon sa ating mga kababayan dito sa Barangay Palatio. More than 300 attendees, kaya lahat po ron ay lahat binigyan ng food pack. Para kay Ate Sara sa St. Gerard Foundation, maraming salamat po sa tulong na ibinabahagi nyo po dito sa Barangay Palatio at sana ay matulungan nyo pa po yung ibang nangangailangan dito sa lungsod ng Pasig. Salamat po at pagpalain po kayo ng pong may kapal. Binigyang diin ni Attorney Ian ang kahalagahan ng nasabing batas at pinaalalahanan ng publiko kaugnay dito. Binigyan natin sila ng kaalaman tungkol sa mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan natin. Yung RA 11313 or yung Safe Space Act, mas kilala sa bawal bastos law, no? Na pinagbabawal na yung mga pambabastos sa mga kababaihan, lalo na sa mga pampublikong lugar. For example, yung mga estudyante na nagko-commute, diba? O kaya yung mga umuwi galing sa trabaho, may madadaan ng mga kalalakihan na tambay, diba? Typical experience sa mga kababaihan natin na haras, diba? Parang natetreten sila dahil sinisipulan, binibiro ng mga, although unwelcome. Napaka-importante na nalaman nila, meron na pong batas na nagpaparusa. So I think this is a good step towards protecting. Talagang binibigyan ng dagdag proteksyon ang mga kababaihan natin. So sana natuto yung 300 na participants. And syempre binililan natin, no? Lahat sila mga magulang. So paalala rin po sa mga magulang, dapat po tayo po ang nagtuturo sa mga anak natin, no? Kasi typical po pagka nabiktima yung anak natin, yung bata, minsan nga kahit mismo sa magulang hindi magsasabi. So dapat kinakausap natin mga anak natin, no? In-explain natin na kung ganito ang mangyari, huwag matakot magsalita. Andito kami, mga magulang nyo na makikinig, kasama nyo kami. Diba? Basta i-assure yung bata na it's safe to speak out. Sana po, may natutunan din po yung mga nakinig sa atin. No? Diyan naman po ang internet. Diba? Kung gusto nyo ng dagdag kaalaman, nasa information age na po tayo. Pero syempre, sometimes yung mga salita ng batas natin, lalo nakasulat sa wikang English. Siyempre, bisan nga, yung abogado nga nami-misinterpret pa, no? Yung mga nakasulat. Lalo siguro yung layman, yung mga ordinaryong tao na hindi naman yan ang focus. So, malaking bagay po na meron ganitong seminar para maibaba natin sa level o wika ng mga ordinaryong tao yung salitang ginagamit sa batas. Samantalang nagpasalamat ang mga kababaihan at nadagdagan ang kanilang kaalaman sa paksang tinalakay. Nagpasalamat din sila kay Sara Diskaya para sa ibinigay na grocery packs. Ang ilan sa kanila, nais din daw makausap si Ate Sara. Ito po, biskwit. Maraming salamat po. Ayan, may dilata kami. May tatlong dilata, kape.
noodles and sugar. Maraming salamat. At kahit pa paano, nabahaginan kami ng kahit konti, masaya kami. Na-share niya yung yaman niya sa amin. Kahit konti, masaya kami. Si Ma'am Sara kasi parang sa tingin namin, okay siya. Kaya lang, makarating ba kay Ma'am Sara yan? Kami kasi may samahan kami yung sa mga senior citizen. Sana mabisita rin na niya kami. Gusto namin kahit paano mapansin din kami mga senior citizen. Sana makita namin siya. Masaya sana kami kung madalaw niya kami. Maraming salamat po Ate Sara, pero gusto talaga namin kayo makikita. Kung pwede nga lang, mabisita niyo kami ng mga senior citizen dito sa 214 Villa Rosario, Palatio, Pasig City. Kasi po, nandito kami po sa Women's Assembly ng Palatio, kasamahan ng mga kababahian. Ito po, yung mga food, pagkain. Maganda naman po ang tungkol sa batas ng mga kababahian na inaabuso. Ganon. Maraming salamat po kay Ate Sara. Maraming salamat po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.